Bibo Confessions. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Para sa aking bebe boy na itago natin sa pangalang Arnold. Hello bebe. Sinulat ko to para malaman mo na isa ka sa mga katuparan ng aking mga kahilingan. Alam mo naman siguro na 2019 nang magsimula akong magtrabaho agad-agad pagka-graduate ko. Siyempre, hindi pwedeng petiks dahil kailangan kong tumulong sa mga gastusin ng pamilya ko. Kaya lumuwas ako ng Maynila para doon makipagsapalaran. At sa kabutihang palad, nakahanap naman ako ng trabaho agad. Ngunit sino mag-aakala na hindi lang pala biyayang pangkabuhayan ng aking masusumpungan, kundi pati na rin ang biyaya ng pangkalandian. Oo, sa trabaho tayo nagkakilala. Mga 4 na taon na siguro ako sa kumpanya nang ma-employ ka as a fresh graduate. At aaminin ko, pasok na pasok ka sa mga standards na hinahanap ko sa isang lalaki. Matalino, gwapo, mabait at porsigido. Yun nga lang, mas bata ka sa akin ng 2 taon. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga, ramdam kong ikaw na talaga. Pero, noong mga panahon bago tayo magkakilala, sabik na talaga ako ulit magka-jowa. 1 taon na rin kasi akong natenga. Hindi naman sa pagiging malaswa pero miss na miss ko na talaga ang halabira. Paano ba naman? Yung recent ex ko kasi parang halimaw kung humalabira. Mapapasigaw ka talaga ng Happy Fiesta. Talaga namang makakalimutan mo kung sino ka. Grabe rin yung standard na sinet niya. Kumbaga, hihiga ka na lang at siya na ang bahala. Yung tipong para kang isang handa sa piyesta na anumang pagkakataon ay lalantakan at sisimutin ka niya. So ayun, namiss ko yung mga ganong pagkakataon. Pero wag mo naman sana akong pag-isipan ng masama. Ginagawa ko lang yun sa taong mahal ko lang. At syempre, gaya mo, tao lang din ako. May pangangailangan. Walang kahipokritahan pero talagang pinapanalangin ko na sana ay madiligan na ulit ako. Sana makahanap ako ng taong kayang tapatan yung performance na binibigay ko. At eto na nga. Going back, nagkamabutihan tayo. Niligawan mo ko ng 5 buwan at hindi nagtagal. Tayo na rin ang nagkatuluyan. This is it. Bukod sa namiss ko yung pakiramdam ng in love, syempre, namiss ko rin ang mag-make love. Ito na ang kasagutan sa aking kahilingan na muling madiligan. Nung una nating halabira, medyo ginagayad pa kita. Sabi ko sa isip ko, siguro nahihiya pa to. O hindi naman kaya dahil bata-bata pa kaya wala pa masyadong experience. Pero okay lang. Sabi ko nga, matalino ka naman. Kaya onting seminar lang,
ay makukuha mo rin ang tamang timpla ng kiliti ko. Hanggang sa nakailang episodes na tayo. Meron sa bahay ko, meron sa bahay nyo, meron sa kotse, at sa kung saan-saan pa pwede. In fairness, sa ilang episodes na yon ay talaga namang masasabi kong unti-unti ka nang natututo. At talaga namang pangmalakasan yung stamina mo. Parang mas mauuna pang hingalin yung kabayo kesa sa'yo. At masasabi kong plus points ka sa akin sa part na yan. Kaya nag-proceed na tayo sa next lesson. Ang mga tips and tricks. Sabi ko, huwag kang mahiya. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Angkinin mo lang ako ng angkinin at kapag tinanong mo ko kung kanino ka lang, walang pagdadalawang isip ay sasabihin kong sa'yo lang ako. Sabunutan mo ko, igapos mo ko, sabihan mo ko ng mga masasamang salita, walang problema. Mas ma-e-enjoy ko siya. Walang ano-ano ay nagulat ako sa ginawa mo. Habang nasa kalagitnaan tayo ng halabira ay napasigaw ako ng aw! Pangit sumigaw. Paano ba namang hindi ako mapapasigaw? Buong puso mong hinampas yung werot ko gamit ang malapad na palad mo. Talaga namang hampas kung hampas. Pak kung pak. At sa lakas ng pagkakahampas mo ay talaga namang bumakat yung kamay mo at nagpantal ako. Ang hapdi na ang kati ng naramdaman ko pero sige lang. Nung tinignan ko sa salamin yung lagay ng werot ko, dun ko nakumpirma na para bang inaangkin mo talaga ako. Paano? May biometrics ka nang iniwan sa balat ko. Grabe ka. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit pero naiintindihan pa rin kita. Part yan ng lesson. Kasi sabi mo, ganun yung mga napapanood mo. Kumbaga, tinry mo lang i-apply. At hindi kita masisisi. Kasi ito naman yung ginusto ko. So sa ngayon, 2 years na tayo. At masasabi kong buhay na buhay pa rin ang pagkababae ko sa piling mo. Minsan ako na lang yung sumusuko sa'yo kasi maya't maya ang pangangalabit mo. Bawal magpahinga. Bawal umihi man lang. Well, advantage na rin siguro na mas bata ka sa akin. Ganun talaga. Mas may lakas at mas may enerhiya para sa anli halabira. Totoo nga ang kasabihan na be careful what you wish for. Pero uulitin ko, ginusto ko to, kaya papanindigan ko hanggang saryumahin na ang mga tuhod mo. Ako ang girlfriend mo na nasobrahan sa hiling, kaya gabi-gabi mong napapahalinghing. Yes, it's me, Mikay.